Kaugnay naman ng cleaning operations matapos ang undas, makakausap natin si MMDA Chairman Francis Tolentino. Magandang tanghali po, Chairman Tolentino. Si Rafi Tima po at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Rafi. Magandang tanghali sa inyong mga taga-subaybay. Apo, kumusta na po yung paghahakot ng MMDA sa mga basurang naiwan itong undas sa ilang sementeryo? I understand na napakarami pa rin sa kabila ng kaliwat kanang panawagan sa mga magpupunta sa undas na wag nang magtapo ng basura kung saan-saan, Chairman. Ongoing pa ho yung paglilinis natin, yung kahapong 834 tons na na-report, so 139 na trucks. Ongoing pa ho yan, madadagdagan. Ngayong, habang nagsasalita po tayo, tapos na po yung sa South Cemetery. Yung sa North Cemetery, ang tingin ko po ay baka bukas pa ho matapos yan. Dahil marami naman ho talaga sa North Cemetery. Kung noong nakaraang taon ay 16 na truck lang ang nakuha namin sa North Cemetery, kahapon ay nakaka-27 trucks na. So talaga nadagdagan po ngayon. Ano po kayong dahilan? Bakit ganito at nadagdagan pa? Gayong mas tumindi ba sa ating obserbasyon yung panawagan na ilagay sa tamang lalagyan yung mga basura o kaya iuwi na lang sa kanilang mga bahay, Chairman? Ito pong computation namin ay sa 21 sementeryo na tinutukan ng MMDA, kabilang po ang sementeryo ng San Juan at ilang sementeryo sa Mandaluyong, maging sa Malabon. So, ang tingin ko po yung overall, mas maraming nakarating sa ating mga sementeryo at mas maraming tao. Siyempre po, mas maraming waste na ma-generate kasi dalawang uri po yung waste. Una, yung waste na iiwan ng mga dumalaw, yung mga pinagkainan, yung mga balat, yung mga papel. Pangalawa, yung waste na naging waste dahil ito rin ay iniwan doon sa mga nakahinlay. Ito po yung mga bulaklak. Ito magiging yung mga kandila pong natuyo. So pag pinagsama-sama niyo po yan, talagang mas marami po yung basura makakalat ngayon. Chairman, yung isa sa mga inarereklamo ng mga nagtutungo sa mga ganyang sementeryo ay kawalan daw ng mga basurahan. Ito ba yung obserbasyon niyo rin po, Chairman? Tama po kayo, wala talagang, kasi iba-iba naman namamahala po sa loob ng sementeryo na, yung sa mga pribado, meron po yan, pero hindi na talaga kaya. Kaya ang proposal ko po next year, pagpasok pa lang ng pintuan ng sementeryo, bibigyan na ng supot para nang sa ganon, paglabas nila, daladala na nila yung kanilang basura at iaabot na lang kung sino man yung nandun sa labas para diretso na po sa truck. Pansin po namin yung mga basura na hakot, karamihan pa rin dito ay mga plastic. Ito ba diretso sa processing center para mahiwalay naman yung po pwede pang magamit sa mga basurang ito, Chairman? Meron po ako na kanina sa South Cemetery, meron po nangungulekta na ng mga lalagyan yung tinanggalingan ng yung ginamit sa mga soft drinks. So, yun po ay talagang sinesegregate na nila. Alam niyo po, yung mas marami pong merong creative na mga ngalakal po doon. So, doon pa lang sa source natatanggal na po yan. Tama po kaya, yan po ay nasesegregate. Chairman, panghuli na lamang po, overall, ano pong naging obserbasyon nyo dito sa paggunita ng undas? Hindi po, wala pong naideklarang holiday, pero nabanggit nyo po, tila mas marami yung mga nakatungo sa mga sementeryo ngayong taon, Chairman. Nakaraas naman po tayo, maging sa report ng Philippine National Police, may mga petty crimes man lang na nangyari, pero overall po siguro talagang naging safe po itong ating undas, maging yung siguro pumunta sa mga karatig lugar dito sa Kamaynilaan. At ito nga, nakabalik na. Meron lang, ang bago lang po lang dito ay yung mga ilang sunog na na-report na hindi naman directly related po dito sa undas. Okay. Sige po, maraming salamat. MMDA Chairman Francis Tolentino. Maraming salamat din po. Magandang tanghali po sa inyo. Tanghali.